Ayan mga kababayan, victory na tayo. Masaya po na Sobrang saya po yung mga members ng KOJC ngayon. victory is sweet because it brings justice and sense of morality sa tambayan. At sabayan na po ng mga polis ang panawagan ng victory na ito. Mga kapulisan, huwag po kayong maniyang sumayaw. Sumayaw na po kayo bilang pagsisisi. Bilang pagsisisi sa nangyaring karahasan. Sa lahat po ang gusto makisama. Taliwasang Bonifacio. Maraming salamat mga kapatid sa Liwasang Bonifacio. Kinikilala po namin ang inyong pagkakaisa at ang inyong marugdog na tulong sa pagkatindig sa tayo dyan sa Liwasang Bonifacio. Kaya sa natin dyan. Huwag po, Sino yung mangyayaro sa bayon? huwag po sa dada. Siguro, ano kayang pakiramdam sa kapulisan na ganitong tao pala yung sinaktan natin, inabuso natin? Kahit tergasin mo, kahit galagkarin mo, hindi nalaban. Hindi lumalaban? Ayun. Grabe. Oh, may chopper. May chopper pa, may chopper. Umalis na yung chopper na yan. Ayan. Tinitingnan nila kung ano nagaganap, no? Nalilito sila. May court order na. At saka yung mga Amerikano na nasa hangar, palayasin nyo na po yun. Sana ba si Torre? Torre, nagdimasok mo. Wala na si Torre, nagtago na. Please, paalisin mo na nakabarikada para mga polis kayo. Wala na, nagtago na, nagtago. All the Americans that are inside the hangar, get away from our property. And leave our country or else we will arrest you. Ang dami ng chopper ka, Eric, mga kabayan. Dito, dumadagsa po. Ang dami na po chopper sa KOJC. Hindi po sa atin yan. Malamang po ay haakutin na nila ang mga Amerikanong itinago nila dyan. Akutin na nila yung mga Amerikano dyan. At malamang kalat na sa buong daigdig itong court order. At hindi pwedeng allow ito ni Marbil. Mag-press conference po kayo, Marbil. At Colonel Fajardo, mag-press conference kayo ngayon. Anong ibig sabihin ng mga chopper na yan? Tanggalin nyo na po yan. Lalapag ba yan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ? Tingnan natin. Alisin nyo na po yan at wala na po yung Jane. At nandun na po. At maya-maya magiging attorney attorney Franco yan. Ayan, congrats na. Mag-congrats na tayo kay ito. Maraming salamat Ginoong Boy Villa Hermosa at sa mga kaparehong pong Pilipinong nagmamahal ng tunay sa bansang Pilipinas at sa ating kapwa Pilipino. Maraming salamat po sa inyo lahat. Yan, muli, kita po natin ang katagumpayan. Pag ikaw po ay talagang nanindigan sa kabutihan, ay hindi po kayo pababayaan ng amang makapangyarihan. That is true. Pinapanood niyo po live feed from Davao. Ito po ay jubilation and victory celebration dito sa inilabas ng Corte. Protecting the entire kingdom of Jesus Christ. Yan, yung mga pulis dyan, nakahingi na sumayaw. Pwede na po kayo sumayaw. Bitawan niyo po ang inyong mga armas at nakipag-iwan po kayo sa mga KOJC na manggagawa. Welcome po kayo dyan kahit nagkaroon ng karahasan at Patatawarin po kayo yan sa inyong mga kasamaan. Ganyan po yan sila. Patatawarin po kayo yan sa kabila ng inyong panggadaas. Ang sa likod po na nakikita ninyo, yan po ang pinigilan ng Korte Nawasaki. Yes. Yan po ang Jose Marie College Foundation Incorporated na planong bombahin nila Torre at ng grupo ng mga polis niya, kaya ay bulldozer. So, nahihibang po sila, mabuti nag-intervene ng Korte na mali at hindi pwedeng gawin po yon. Kaya may nagkaroon po ng temporary protection order sa Kingdom of Jesus Christ. At sa lahat ng kapulisan dyan, malaya nyo na po kutsain ang inyong sinusunod na si Torre. Sisihin nyo po yan sa pinagagawa sa inyong dignidad. Binaboy niya po ang organisasyon ninyo. Yan po, inyo po i-blame si Torre sa kanyang katamahan. Oo. At mababagsak na po at matutumba ang Torre ni Torre. Wala na Torre. Iba na Torre. Torre pala, tutusin nyo dyan. Naipahiya kayo. Mukhang maglanding ang helicopter. Ano ba itong helicopter na ito? Maglanding Parang na ba? naghahanap ng lugar kung saan lalanding. Anong gusto nito? Baka si Senator Bato yan, ano? O si Inday Sara ba ay nandyan na. Dapat kasama na natin ang bagong presidente. Bago na. Helicopter niya na. Sa mga kababayan, tuloy-tuloy po tayo. Ito, may nagme-message dito. Sige, pag-ibasa Kay po. Ann Huesan, nawala ang 10 million mo, Torre. Wala ka na Wala
matanggal ka sa serbisyo. Check yun. Ayun. Correct. PNP chopper ito, Frank. Chopper ito ng Philippine National Police. Yes, yan ang kulay nila. I-check natin ha. Ako may feedback from Davao. I think dahil din natin may lapit pa ito ng camera, yan din ang chopper na may mga sakay na puti ng nakaraang linggo. At also, Eric, may gusto natin i-shout out, especially sa Liwasang Bonifacio, ang Manila Police District. Sa Mapayapa. Nagkakaroon tayong nilayaan na magpahayag ng ating karapatan sa Liwasang Bonifacio. Maraming salamat. Salamat po natin ang MPD. General Martates ng SCRPO Command. Yes, salamat po sa inyo dahil protektahan niyo po ang ating mga magagawa dyan. Salamat po sa ating kapulisan dyan, sa MPD, sa pagrespeto po ng karapatang pantao ng bawat manggagawa po ng KOJC at Na nagtipon-tipon sa Yes. Liwasang Bonifacio. I think marami mga general ang mawawala ng respeto sa commander nila. At ito ngayon ang ating ipinapanawagan, the good generals of the PNP, at dapat palitan na ito si ayan, tingnan natin pa. Ayan, tingnan natin. Ito yung sheriff. Sheriff ng court. Utos ng court ito itong siniserve. Ayun. Nandiyan ba? Ayan, pag dito nandiyan tayo. Yan. Nandito na ang sheriff ng court representing the order ni Judge Robles. Alis na! Aalis na yan! Alis na yan! Aalis na yan! Aalis na yan! Victory to the people, victory to the ayun na. Ayan, bitbitin niya na ang inyong mga tropa at umuwi na kayo. Oh, nakita niyo, hindi sila ini-insulto ng mga taga-kingdom of Jesus Christ. Mapayapa at welcoming pa rin at mayroong pagmamahal sa puso nila. Ayan, ito yung Eric, pagpapakita ng ito ng ang ating konstitusyon ay malinaw na gumagana pa rin para sa bawat tao, bawat Pilipino na kailangan na respetuhin ang kanilang karapatang pantao. Exactly, the decision was based by the judge on that. So matino po ang pag-iisip nitong Judge Mario Duaves sapagkat sa utos ng batas at hindi siya nagpasira o nagpasindak sa puwersa ng mga pangyarihan sa gobyerno. Correct. Correct. At muli ka, Erika, wala nang karapatan ng kapulisan dyan na gumawa pa ng kahit anong gusto nilang hakbang. Ang kinakailangan na lang nilang gawin ay lumayas sa loob ng compound at wala na silang karapatan dyan. Ang bitbit na lang nila ay kahihiyan. Yes. Pero kung gusto nyo po makiisa, tanggapin ang yung kamalian, bakit hindi? Tama? Tama. Sapagkat ang desisyon na ito ay temporary protection order, ibig sabihin po, ang korte ay nagsasabi na may basihan ang reklamo ng Kingdom of Jesus Christ at mga leaders nito sa pangyayari ng pangaharas, surveillance, intimidation, fear, mukhang nawala ng ating coverage. Ayun, bumalik na, Brother Franco. Maya-maya po, mag-take lang kami ng short break kasi mayroon another team na papasok po sa amin ni Brother Franco upang sa aming substitution upang magkaroon po ng tuloy-tuloy na broadcast. I will be staying po sa SMNI program na ito. Kasama ko po next time around sa short while bago po kami mag-exit temporarily ni Brother Franco ay si Brother Jade at si Miss Ina. Ayun. Yes. Shoutout lang tayo bago tayo magtapos. Sige, go ahead, Frank. Go ahead. Bago natin mag-break. Salamatan. Si General Ibay ng Manila Police District. Siya ba ang director? I think Yeah, so. thank you General Ibay, matino ito na opisyal. Oo. At marunong ito ng respeto sa batas at katarungan ng mamamayan at mapayapang pagtitipon na kinikilala nila. Mabuhay po ang mga kababayang Pilipino dyan sa Liwasang Bonifacio! Tayo po ay simbolo ng pagpukaw sa damdaming makabayang totoo na nagmamahal sa ating bansa. At tumangkalat po ito sa buong daigdig. Ang inyong paninindigan, you inspire us and you inspire the Filipino people. Ayan yung mga pulis. Ayan po yung ating mga kapulisan. Ayun! Yan, shoutout na po. Lumabas na, lumabas na! Lumabas na sila. So maraming salamat po sa lahat ng mga grupo na sumama sa Liwasang Bonifacio, sumama sa New York, sa Canada, at sa iba't ibang bahagi ng daigdig at mga panig ng Pilipinas sa Cebu. Yan.
nananatili para naghihintay pa ata, di ata naiintindihan. O, kasi yun ang kanilang training. Pero mga naman, nasa harapan ng katedral ng mga Ayun! Namalis na! Oo! Maraming salamat sa mga nananatiling mahinaw ng mga polis na hindi ginamit ang mga mali nila. Pwede naman Sa pala similya. magkaisa. Pwede naman pala tayo magkaisa sa ating mga kapulisan. Ayun! Diba? Pwede naman tayo. Yan ang gusto natin mangyari. Magkaisa tayo mga pulis. Tama po ito, no? At yan sana ang nangyari kung matino ang commanders, kung matino ang Chief of Philippine National Police at matino si Abalos. Subalit ginamit po nila sa maruming laro ng politika ang kawawang mga pulis natin. Mabuti po at na mayroon tayong mga matitinong generals like General Ibay, General Nartates. Ibay po ay Metro Manila Police District at si Nartates po ay nasa NCRPO Command. At kanina po nakita natin ang mga gaya po ni General Gina Linsangan na mahinahon po ang kanilang pagpasok sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. Ito ang pinakamagandang masaksihan ng bawat Pilipino, ka Eric. In spite sa lahat ng ginawa. Pero in the end of the day, ang pagkakaisa pa rin ng bawat Pilipino ang namunga. Kaya po, kaya po ngayong araw nito, yung ating jubilation and triumph for victory of the people and victory of God ay nagpapakita po ito ng pagkagising dapat ng mamamayang Pilipino that we can only enjoy our freedom if we stand and fight and exercise it and fight for it. Kung hindi po natin ipaglaban ang ating karapatan at kalayaan, mawawala po ito. At yan ang ginagawa ni Marcos Jr. Ulitin natin ang mga pulis, kayo po ay professional law enforcers. You should not be the law violators. At kayo po ay may moral mandate and legal mandate to serve and protect the people, not the politicians. That include Abalos and Marcos. Okay, kaya magsilbing aral na po ito sa ating pambansang kapulisan. Yung ginawa po sa inyo ni Torre, wag na po tayo papabiktima sa ganitong puring tao. Wag na po tayo sa ating sa bawat kapulisan na nariyan sa KOJC compound. Isa na po itong napakalalim na pangangaral sa inyo kung paano po ninyo isasaalang-alang ang inyong dignidad at profesyon. Tama po at maraming salamat din sa mga city councilors ng Davao City, Mayor Basti Duterte, Congressman Pulong Duterte, mga barangay captains, barangay councilors, mga barangay tanod ng Davao barangay sa paligid ng Kingdom of Jesus Christ. Maraming salamat po sa inyong pagtindig na itulak po ang tamang paninindigan sa kalayaan at karapatan ng mga kapatid natin na mga Pilipino din sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Kaya po nagtuloy-tuloy ang daloy ng suporta kahit papano sa gitna ng panggigipit. Ito po ay isang pagpapakita na buhay ang bayanihan ng pagtutulungan ng mamamayang Pilipino. At ito po, ang krisis ngayon na ito ay krisis na sasambulak sa mukha ni Marcos na ang kanyang pamumuno ay may hangganan kapag hindi siya tuminong at tumayos bilang Pangulo ng Bansa. At